Hi, welcome back to my channel. This is the Mr. Channel and on this episode, we are going to learn something new. Yes, magdadagdag na naman tayo ng kaalaman about something specifically related to the recent event. So here, here on the screen, you can see yung video or yung live stream ni Katunying. Kasi I watched this live stream and I picked up something from the live stream na I think is very important for us na mga simpleng na mga simpleng mamamayan at ako na maarteng mamamayan na malaman. It's important and beneficial para sa atin na alam natin to and naiintindihan natin yung ibig sabihin nito. Okay? So, let's start. And meron akong isa pang video, actually Facebook post na i-feature later on that is related to this article, to this issue, to this feature. Okay, wait, play na natin. Global Daily Mirror. Alam mo, natutuwa ako dito sa Global Daily Mirror, ha? Ang mga taga Global Daily Mirror, magandang araw po sa inyo. Ginipit ko lang ipopost ko lang yung isang news article that I saw in your Facebook page, and dito po. Ang sabi po ni Idol, mga kababayan, ito. Ang title po ng article, Tulfo to Bashers. Sabi daw po ni Tulfo sa kanyang mga bashers, you cannot break me. Oh, ganoon naman sana. Tama din naman yun, di ba? Sino ba naman? Kapag ikaw ay isang opisyal ng gobyerno, ulitin ko, pag ikaw ay opisyal ng gobyerno, you are a public servant, talagang you will be exposed to criticisms or bashing. Tawagin na nating bashing. Bakit po? Kaya public official ka. And for that matter, ikaw ay practically, you are owned by the public. Bakit? Bakit nga? Ang tawag nga sa iyo ay servant. Public servant. See? Take note. Public servant. Ikaw ay nagsisilbi sa bayan. And to expound on this, meron pong, ito sulat niyo po sa inyo pong, baka meron kayong panulat dyan. Basahin niyo po ang ating pong konstitusyon. Ang ating pong konstitusyon ay marami pong kanyan maraming mga kapitulo yan Ang tawag po diyan mga articles, Tingnan niyo po yung Article 11. Ang Article 11 po ng Constitution natin is about accountability. Okay. Sa Article 11 po, pumunta po kayo sa... Okay, puntahan natin yung Article 11. As suggested by Katunying. Sabihin ko attorney. Katunying. Okay. Punta tayo doon. So here, you can see from the official gazette, yung 1987 Constitution of the Philippines, of the Republic of the Philippines, Article 11. So ito yon, yung Article 11. And nakalagay nga dito, Section 1, yan ang unang-una. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Guys, modest lives. Simulan nyo nang tignan yung mga opisyales sa mga lugar ninyo kung sila ba ay living the modest life. Okay, so at all times, yan yung nakalagay dito sa Constitution natin, ha? So balik tayo kay Katunying. Sa Section 1 o yung Paragraph 1 ay nakalagay po yung ganito. Maaari pong may pagkakamali ako sa bibigkasin ko pero konti lang po naman ito. Ang nakalagay po doon, public office is a public trust. Ibig sabihin po ng public office, yung tungkulin.
public office, yung tungkulin, public office is a public trust. Ang tungkulin sa gobyerno ay tiwala ng tao. Public officers and employees, ang mga opisyal ng gobyerno at mga empleyado, pakinggan po niyo to, pansinin po ninyo to, must at all times, sa lahat ng pagkakataon, be accountable to the people. Sa lahat ng oras, hindi sinabing pag nasa session hall lang, hindi sinabing pagka nakabarong lang at nasa opisina lang, hindi sinabing kapag may session lang, hindi sinabing kapag ka nasa labas na, hindi na siya sakop ng accountability. Ang sabi po doon, mga kababayan, public officials or officers and employees must at all times, sa lahat ng oras, be accountable to the people. Yan po ang sagutin ng isang opisyal o empleyado ng gobyerno. Nananagot po siya. Kaya yung isang tao na pinasok-pasok mo ang gobyerno, hindi ka dapat na magulat pag ikaw ay pinuna. Hindi ka dapat magulat na ikaw ay sitahin. Pero ang paninita o ang pamumuna, dapat naman may batayan. Ito yung hindi ko alam kung naiintindihan ba to ni Senator Raffy Tulfo. And isa pa, dati siyang broadcaster or host ng isang programa na numero unong naninita sa mga opisyales at mga empleyado ng gobyerno noon. Yun yung core ng programa niya eh. Naninita sila. Tapos siya ngayon, na nasa gobyerno, parang allergic siya sa paninita ng publiko. Bakit ganun? Diba? Sipsipin mo yan, Tulfo Nati. Ano po? Hindi naman natin dapat na porkit opisyal ng gobyerno, gagawa natin ng kwento. Hindi po ganun, mga kababayan. Kapag opisyal ng gobyerno, meron tayong ipupuna sa sinabi niya, sa ginawa niya, sa deklarasyon niya, sa loob o labas ng kanyang opisina, hindi po siya dapat magtaka doon. Dahil at all times, he must be accountable to the people. Kaya hindi po magaan na bagay, hindi po madali para sa isang tao na pumasok ka sa gobyerno. At hindi pwede sa gobyerno, sa taong gobyerno, ang onion skinned o balat sibuyas. See? Kita nyo na. Yun sa mga nakikita natin kay Senator Raffy Tulfo. Di ba parang napakabalat sibuyas niya? Pansin nyo ba yun? Ako yun ang obserbasyon ko, ha? Yun ang tingin ko. Lalo na ngayon na nababalitaan ko na nagkakaso siya sa mga small vloggers dahil sa paninita or pagkikriticize sa kanya ng mga ito. Pero kasi, public servant ka eh. Public servant ka namin eh, Senator Raffy Tulfo. And kung pasado ka, o yung performance mo pasado sa mga Tulfonatics mo, sa amin, na mga Pilipino din, na mga pinaglilingkuran mo rin, hindi ka pasado. Kaya, nakakakuha ka ng mga criticisms galing sa amin. Sana naintindihan mo yon. Nanapuna mo lang, nagtatatarang na dyan. Uulitin ko, dapat ang pagpuna natin sa mga tao ng gobyerno ay laging may batayan. Hindi para lang punahin sila. Laging may batayan naman, di ba? Kung ano lang naman yung nakikita namin sa mga Senate hearings mo, nakapuna-puna, yun lang din naman yung sinasabi ng mga content creators or YouTubers dito na mga nagkikriticize sa'yo eh. Wala namang ibang pinanggagalingan ng mga yun eh.
'Di ba? Ano po, hindi lang. Sapagkat unfair naman sa kanila yon. Halimbawa, tao ng gobyerno, ang sasakyan niya ay kulay pula, ang plaka, ginamit niya yon. Tapos, saan niya ginamit? Sa pambububae. Halimbawa, yung sasakyan niya, ipinarada niya sa classmate diyan sa Quezon Avenue. Wait lang, i-forward ko na. So, kung gusto nyo malaman yung kabuuan nung sinasabi dito ni Kato Nying, panoorin nyo na lang yung video niya. Ililink ko dyan sa description box. But, let's move forward pa kasi ang haba pa nito. Let's move na dun sa next post na i-feature ko na medyo related dito kasi after dito sa pag-post ni or pagsasabi ni Senator Raffy Tulfo ng "You Cannot Break Me" after lumabas yung survey, and then nagkaroon siya ng katakot-takot na reactions from yung mga officials, retired officials ng Philippine Army, and then reactions from content creators here and there. Nagkaroon siya ng sort of press con dun sa kanyang channel, whatever, and sinabi niya nga to na "You cannot break me", because tampulan daw siya ngayon ng fake news. So after nito, after a day or two, nag-post naman yung kapatid niya na si Mon Tulfo dun sa Facebook account niya or sa Facebook page niya about the issue, recent issue. 3 days ago pala, recent issue na kinakaharap ni Raffy Tulfo. So let's go through this. And meron akong comment sa dalawang parts dito eh. So basahin na lang natin ng mas mabilis or wait. Ito. Basahin na lang natin siya. Wait, I'll try to make it big. Yan. So, sabi ni Ramon Tulfo na nakapost to sa Facebook page niya, ha? Sabi niya, nagba-viral ngayon sa social media ang manifesto di umano ng mga retired and active military and police generals at iba pang opisyal ng kasundaluhan at pulisya na binabash ang kapatid ko na si Senator Raffy Tulfo. May mga terminologies dito na mali or mga typo errors lang. So, hindi ko napapansinin yon. But, kung ano na lang yung nakasaad dito. So, tungkol ito, to continue, tungkol ito sa isang spliced video kung saan tinawag ni Raffy ang isang private first class Kanlog. Guys, this is Kanlog. Kanlog yung pangalan niya, ha? Naduwag daw dahil ayaw niyang panagutan ang responsibilidad ng kanyang nobya na buntis. Ang babae ay dumulog kay Raffy sa kanyang public service program dahil di umano ay iniwan siya sa ere matapos ang mga preparasyon sa kasal niya kay PFC Kanlog. Kanlog ha, Kanlog yung tama. Ano ba naman tong broadcaster na to? Veterano na eh, hindi pa matama yung makuha yung facts niya ng tama. Anyway, sinabi ng mga magigiting na general at ibang miyembro ng kasundaluhan at kapulisan na walang karapatan si Raffy na tawagin ang isang kawal na duwag. Namatay si Kanlog sa engkwentro ng army soldiers at mga rebeldeng NPA. Sinisisi ng mga magigiting na opisyal ng militar at pulisya ang pagkamatay ni Kanlog kay Raffy. Abay mga pala kayo. Naturingan pa naman din na nagtapos ang ilan sa inyo sa Philippine Military Academy na alma mater ng matatalinong officers. Kinalaman nun. Anong kinalaman ni Raffy sa pagkamatay ni Kanlog? Yung maling talaga no, maling pangalan talaga. Tinawag ni Raffy na duwag si Kanlog dahil tinalikuran niya ang responsibilidad niya tungkol sa pinagkatiwala
Responsibilidad niya sa taong ipinagkatiwala ang kanyang pagkababae kay Canlog. The manifesto is malicious, coming as it does after a survey showing Raffy Tulfo leading Vice President Sara Duterte in a mock presidential race. Sabihin ko na sa inyo, okay, bago dito sa part na to, wala namang nagsisisi kay Raffy as the reason kung bakit namatay si PFC Canlog. Ang issue ng mga tao sa kanya is binansagan niyang duwag. Binansagan niyang duwag yung sundalo na right at the moment na binabansagan niya ng duwag ay nasa kalagitnaan ng operasyon, ng trabaho niya. Matapang siya ng mga panahon na kausap siya ni Raffy Tulfo. Nabansagan siyang duwag ng mga panahon na yon. Hindi naman sinisisi kay Raffy Tulfo or dun sa babae yung pagkamatay. Ang issue na sinisigaw ng maraming tao is tinawag mong duwag yung sundalo nung time na nasa trabaho siya, nasa hindi ma-enkwentro, but nasa kalagitnaan ng operation nila. Maririnig pa nga dun sa video yung putukan eh. Noong una, hindi rin ako naniniwala na baka naman ano lang, hindi naman putukan talaga. Pero nung may mga narinig ako dun sa video or sa pag-feature ni Attorney Claire tungkol sa issue na to, meron ng putukan sa background. So, di ba? Yun yung issue dito eh. And yung platform ni Senator Raffy Tulfo kasi is hindi biro-biro. Hindi siya basta-basta. May milyong-milyong taong nanonood dyan na nagkakaroon ng maling pangunawa or interpretasyon sa mga bagay-bagay. Kaya dapat careful sila dyan. Kaya lang kasi ngayon nagiging careless sila eh. So, yun. Moving on dun sa last 3 paragraphs. Dito ako, may comment, may reaction. Anyway, ayun, sabi ni Mon Tulfo, sasabihin ko na sa inyo na pagkasundoan naming magkakapatid, Bren, Erwin, Raffy, Bong, Wanda, at inyong lingkod na huwag nang tumakbo si Raffy sa 2028 presidential election. Tama na, manilbihan na lang siya bilang senador, total naman ay naabot niya na ang dulo ng tagumpay. Magpapatuloy kaming mga Tulfo na paglingkuran ang bayan sa aming line of expertise which is through media. So, nagpagkasunduan nyo. Sana by 2028 walang mamilit sa inyo, no? Na tumakbo siya. Walang mamamayan, wala kayong sasabihin na taong bayan na pumilit sa inyo, na tumakbo siya. And sana, pag may namilit sa inyo na tumakbo si Raffy Tulfo, sabihin nyo rin dun sa mga mamimilit na yun na noong 2024, na pagkasunduan nyo nang hindi tatakbo. Okay? Sana lang, Mon Tulfo, you will be able to hold this statement true by 2028. Yun lang. And, sabi nyo, pagpapatuloy nyo, or sabi nyo may expertise kayo, or ang expertise nyo ay media. Expert pala kayo dyan eh. Bakit hanggang ngayon, wala pang lumalabas na original version nung spliced version ng video? Or wala pang original version ng video na sinasabi nyong spliced? At hindi nyo pa napipinpoint or napopoint out kung saang parte ng spliced video yung nispliced. Expert pala kayo dyan sa media. You have all the resources, all the professional people who can dissect those videos and tell kung saang part yung na-edit, saang part yung hindi. And yet, it's been days since
nagre-resurface yung mga videos na yon, and wala pa rin kayong mapakitang original video. So, itong statement nyo na napagkasundaan yung hindi tatakbo, in my opinion, is very doubtful. Hindi ko alam kung yan ba maaasahan naming magagawa nyo or hindi. So, yun lang for this episode. With the accountability at all times information na na-pick up ko from Katunying earlier, I will hold you accountable by 2028 dito sa statement nyo. Kasama dito sa kasunduan si Raffy Tulfo. Raffy Tulfo, being at all times, dapat accountable sa tao. 2028, maging accountable ka sana dito sa statement na to. I know yung brother mo yung nagsabi niyan, but ang sabi ng brother mo, you are in agreement with that statement na hindi tatakbo or wag tumakbo sa 2028 presidential election. Okay? Yun lang for me. Thank you for watching. If you made up to this point, if you've made it up to this point, thank you for watching. Thank you for giving your time to watch this video. Let me know your comments in the comment section and have a good life. Smile always. Bye-bye.